ano naging pakiramdam mo nung tipong yung mga binitawang salita ni Ricky ay mga ganon? May kunting ano kaya. Kinikilig-kilig ka rin, ano? Kunti. Pinagsisisihan mo ba yung mga sinabi mo o okay lang? Okay lang po. Mas Paninindigan maganda mo po. na yun? Paninindigan ko po yung sinabi ko na po. Pwede tayong mag-date sa ano, Bernes. So ayan po, shout out sa lahat po ng ating mga viewers. Ito pong muli si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi sa ang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Bali ho, sa ngayon, papakita ko po sa inyo yung ilan po sa ginagawa po ng ano natin, ng katulong dito sa pagtatanim, dito sa taniman po ni Kuya July. Ipapakita ko po sa inyo. Kasi ano siya, malaking tulong po sa akin. Tagadilig, nagtatanggal ng damo. Marami siyang ginagawa po dito. Tapos kilalanin po natin siya dahil po sa mga nag-request. Doon po sa nakapanood po nung part 1 po natin, nung nag-anihan po ng talong, na singitan po natin ng konting pampakilig. Marami po nagka-interest. So sa vlog po natin sa ngayon, ang gagawin natin, ipapakilala ko po sa inyo yung katukatuwang po natin dito sa pagtatanim, at saka po yung kanyang mga background. Tapos bukod po dyan, ipapanood ko rin po sa inyo yung short clips nung reaction po nila nung napanood nila yung vlog natin. At siyempre ho, hindi rin po mawawala yung konting interview po natin doon po kay Michelle. Ano kaya masasabi niya doon po sa napanood niya, doon sa narinig niya kay Ricky. So wag kayong aalis, antabay lang, dahil maya-maya ng konti, itutuloy po natin. Pero bago po yun, konting paalala po si Kuya July. Baka sakali pong meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan, subscribe po natin, July Paunil, ang ating YouTube channel. Tapos po yung ating Facebook page, July Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow po yon. So maraming salamat po sa inyo. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung pinaka-subject po natin sa pagkakataong ito. At siguro ho, unahin nating ipakita sa inyo yung ilan po sa mga ginagawa po ng ating kasakasama dito po sa tanim natin. Kamukha po niyan, gidilig, kalabasa po yan, ano? Ayan. So may ginawa na tayong gapangan hanggang dyan, oh. Ayan. Meron din tayong patola dyan, kalabasa, patola, tapos papaya, kalamansi. Ayan, ang dami pong tanim natin diyan. So dito sa area na to, minsan iniipon namin dito sa dito sa drum. Kasi yung hose dito, umaabot naman, kaso nga lang po, mas maganda na yung galing drums para mas malamig na siya. Ayan. So minsan ito, konti lang naman dito, mano-mano lang muna dito. Pero minsan naman, yung hose hanggang dito, sinasaga po natin yan. Saan po itong mga ano natin, kalabasa, gumagapang na po yung iba. May nilagay na natin dito, parang kapangan, kaso nga lang po kulang pa yan. So yan po halos ang ginagawa ni Ricky dito, magdilig. Ano po yan, hindi lang dito sa side na to, pati po doon sa kabilang side. Mamaya puntahan po natin kasi may gagawin rin siya doon sa banda na yan. Yan dito po yung mga sili natin, laki na naman ang bunga, oh. Yan. Ito yung manilaw-nilaw ang bunga. Ayan, yun naman yung parang dark. Yan, yung ibang ano po dyan, labuyo. Yung banda ron, labuyo po yung mga nakaano po, na ganun yung bunga, labuyo po yun. Kapag nakayuko, mga siling haba po yan. Yan, mga nakayuko ito, yung mga nandito. Ito masyadong dark. Dito naman yung manilaw-nilaw. So ayan, ano, ito ang taniman natin dito. Yung kamatis natin medyo kinakabahan ako ng konti. Kasi sobrang init ngayon, higit isang buwan na hindi umuulan. So napapansin po natin parang siya, nagninilaw-nilaw ng konti yung dahon. So tingnan natin kung siya, makakasurvive sila sa init. Sa tubig naman, at sinasaga po natin yan. Tuwing minsan gabi o kaya madaling araw or umaga, dinidiligan po yan. Ayan, tapos dito nilinis niya to halos 2 araw. Yan, makita natin malinis na yung kamuting kahoy natin. Yung mga damo nilagay na lang dito para kapag nabulok magiging patabayan. Yan, malinis na, no? Kita natin. Yan ang natin. Yan ang talim nating kamuting kahoy. Ang naglilinis dito, yan si Ricky, yung katiwala natin dito. Ayun, taba ng kamuting kahoy. Ito yung mga talbos na ginugulay.
Mga ganyan, no? Yung mga itim-itim na yan. Tataba na, no? Ito hindi pa rin nilalagyan ng maraming kangkong. May tinanim na tayo. Ayan, buhay na. Ayun, mga ilan-ilan, meron na. Pero hindi masyadong gumagapang. Ito naman yung taniman natin ng kangkong. Yung yung i-extend natin dyan, baka gabi. Although dito may gabi na tayo rito. Kaso nga lang, tingin ko kulang to eh. Dito kangkong. Kangkong yan, ito gumagapang na sa labas. Kangkong, gabi, yan. Pero kulang pa yan. Ayan si Ricky, mamaya interviewin uli natin yan. So ayun mga kalingap, yun po bali ang mga ginagawa ng katulong natin dito sa pagtatanim. Actually yung pinakita ko po sa inyo, yun konti pa lang po yun. Yung sasakahan, hindi ko na naipakita yon. Pero siguro sa mga susunod nating vlog, makikita nyo rin yon. So ito pong muli si Ricky. Ayan Ricky, una muna, kumusta yung yung vlog natin, yung part 1? Ano masasabi mo doon sa part 1? Anong reaction mo? Okay lang ba? Pinagsisisihan mo ba yung mga sinabi mo o okay lang? Okay lang po. Mas Paninindigan maganda mo po. na yun? Paninindigan ko po yung sinabi ko na po yun. Sana all. Ayun, ganun dapat, matapang. Sabi ng iba, yung lalaki ka daw dapat laging active. So ngayon, masabi mo aktibo ka talaga? Active talaga po. Ayan, sige Ricky. Dahil nga dun sa marami nag-comment at marami ring humahanga sa inyo. At meron na rin mga kinikilig. Pero sabi ko, mas maganda kung makilala ka nila ng lubusan. Bagamat nabanggit mo na 21 years old ka na. Pero sa 21 years old na yan, ano-ano na yung naging trabaho mo? Ano ba yung parang specialty mo? Ako nagtrabaho ko nung 3 taon ako sa babuyan. Lahat ng trabaho ko, experience ko na. Palayan, sa gulayan, at lahat ng pinagtrabahoan ko, isa-isahin ko na lang. Nag-asintada ako. Construction. Nag-welder ako. Nagmamakina ako. Hand tractor sa palayan. Tapos nag-ano ko ng mga gulayan ngayon, nag-aalaga sa baboy. Doon sa sinasabi mo nag-aalaga ka ng baboy, mga ilang piraso yung naalagaan mo na? Pinag-alagaan kong baboy may 1,000. Kanino yun? Kay boss. Boss Jimmy po. Jimmy Solis. Opo. Yan, yung kaibigan din natin dito sa barangay namin. So ibig sabihin, sanay ka na mag-alaga ng babuyan kahit mga 1,000 na baboy. Bukod doon, saan pang ibang babuyan ang pinagtrabahuan mo? Nakapagtatrabaho po ako sa Naga. Kahit saan na lugar, pinapasukan ko po kasi pag magpapaanak, yun po yung sinasabing with white. Yung tinatawag po yan, yung parang partera. Sa Bicol, partera. Yung binabanggit po ni Ricky, yun po yung nagpapaanak. Kung sa tao po, parang parang nurse ka o kaya doktor ka na tutulungan mo makapanganak yung tao. Dito naman po sa baboy, ang tawag dito nirarawa. Kumbaga pinapasok po yung kamay para kunin yung baboy. So yun po yung tinutukoy niya. Si Ricky dito sa lugar namin. Hindi lang sa lugar namin, kilala siya dito. Kaya kapag merong may problema, mga ilang oras nang hindi lumalabas yung biik sa loob ng tiyan, tatawagin na yung grupo nila. So isa po sa parang expert po dyan. Yan. Bukod pa doon, ano ba ibang natin? Ano ba ibang nating mga ginagawa or masasabi natin may pagmamalaki mo sa mga viewers natin? Tingin ako, marami yung tinatrabaho ko talaga. Pero yung pinakamadalas kong trabaho, nag-ano talaga ako ng mga baboy. Tapos yung gumagawa kami ng lalagyan ng mga baboy, kulungan. Nagpa-fabricate. Opo. So, sa madaling salita, si Ricky mga kalingap, marami rin siyang alam. Siguro hindi lang may detalye niya yung ibang ginagawa niya sa dami. Pero dito po sa trabaho sa akin, masasabi natin yung pag-aalaga ng mga halaman, pag-prepare, paglilinis, magaling siya, pagdidilig, kabisado niya. Tapos yung naman sa sakahan, ganun din, yung mga ginagawa sa sakahan, kabisado niya rin yun. Tapos nga yung susunod namin, yung sa babuyan. So alam ko po talaga, kabisado niya. Isa yan sa dahilan kung ba't kinuha ko siya dahil marunong siya sa babuyan. Kasi yun po ang susunod nating project. Ngayon Ricky, maiba na tayo. Nung nanonood tayo kanina, ano sa palagay mo? Ano bang nararamdaman mo kanina? Natutuwa ka? Masaya ka? O ano ba pakiramdam mo? Masaya po ako at yung isa ako po tatanungin, masaya po ako. Dahil kumbaga yung nasa loob mo, nasabi mo na. Nasabi ko po. Ayan.
So ano pa ba ang mga asahan natin dito sa ano na to? Dito sa pag-ibig na namumuo dito sa ano taniman ng gulay ni Kuya July. Ano kaya ang aasahan ng mga viewers natin? Marami pa bang pakilig ang mangyayari? Marami pa po. Marami pa, sigurado ka? Opo. Ayan, siya nga pala, naalala ko lang kasi nabanggit mo, malapit na ang birthday mo. Ano? Malapit na ang birthday mo. Kailan nga yung birthday mo? March 8. March 8. Ngayon, ano ba balak mo sa araw ng birthday na yun? Bagamat alam ko na may konting handaan na. Nakapag-prepare na yung mga ano natin dun sa nanay mo, yung mga kaibigan mo rin na ano magtutulong. Or basta yung handaan doon sa inyo, meron na nakalatag na. Meron ka bang special event na yung tipong ano para sa birthday mo? Hindi kaya magkakaroon kayo ng date ni Michelle sa araw ng birthday mo? Palagay mo? Ano sa palagay mo? Pwede po. Pwede, kung papayag. Oo. Kausapin mo muna kung papayag. Ano? Opo. Kung payag siya, pwede naman yan. Pwede namang ano yan, yung araw na yan. Pwede namang i-off natin yan. Kasi siyempre birthday mo yan. Ngayon kung ikaw ang tatanungin, anong regalo ang gusto mo? Mula sa boss mo muna, anong regalo gusto mo? Kahit ano po, basta mayroon po. Ano, gusto mo cash? Gusto mo nang makakain? Or anong gusto mo? Palagay mo? Kaya ako po, boss, sabi, cash na lang para may mga ano. Cash na lang. Sige, walang problema. Kung sakasakaling kung sakasakaling matutuloy yan, hindi naman po pwedeng kayong dalawa lang. Kasi magagalit yung nanay niyan. Ano, siguro kung sakasakali man, para mas ganito na lang siguro para mas maganda. Siguro ihahatid ko kayo, sasamahan ko kayo. Opo. Yung magiging pagkain nyo sasagutin na ni Kuya July. Okay ba 'yon? Okay 'yon. Okay po. Sige. So magbe-birthday ka, so siguro naman deserving naman o deserve mo naman 'yon. So tingnan lang natin kung paano mo kumbinsihin si Michelle na isasama mo. Doon sa siguro kakain siguro sa labas. Kayo bahala, kayo pumili. Pwede ko kayong ihatid at akong bahala sa gagastusin yung dalawa para lamang maging masaya ang birthday mo. Hindi lang sa mga barkada, kundi pati na rin sa love life mo. So yun po ang gagawin natin Yan siguro ang pinakamagandang gawin natin mga kalingap, mga katugang, bilang naman pagsuporta natin sa tauhan natin. So sasamahan ko sila. Pwede na! Pero siyempre dapat makumbinsin niya muna si Michelle na lalabas silang dalawa. Kapag ka pumayag, sasamahan ko. Kapag ka hindi ko sasamahan. Baka ako ang managot. So maya-maya ng konti, kakausapin namin. Ibibideo ko. Kung sakasakaling Kapag ka nakumbinse, abangan niyo po sa birthday ni Ricky. Kailan yun? 8? 8 ngayong Friday. Bali, March 8. So sana hindi ako busy noon at para ihatid natin sila kung saan man nila gusto mag-date. So ang gusto niyang regalo, ayaw niya ng mga item, ayaw niya ng pagkain, cash na lang daw para magamit. So wala namang problema doon. Nice. So ayun po, ito kasama natin si Ricky. Ang usapan namin, 'di ba kapag pumayag yung ka-date niya, sasagutin ko yung pagkain nila sa sa date nila, So tingnan natin kung makukumbinsi ni Ricky. Kakausapin mo na ba? Dali na, huwag na mahiya. Dali, lapitan mo na. Ano ba sasabihin mo? Sige, lapit na kay Michelle. Ayan, mahihain lang mahihain si Ricky pagka Pero kapag siya lang, ang tapang. Halika na. Sige, ano sasabihin mo? A few moments later. Ano sabihin mo? Ano sabihin mo kay Michelle? Teka muna, alam mo ba na birthday niya sa Friday? Ay, sa Friday, Saturday? Friday. Alam mo ang birthday niya? May sasabihin daw. So, ano sasabihin mo kay Sasabihin ko sa iyo. Pwede tayo mag-date sa Bernes. Sa birthday niya? Sabihin niya yung kung anong oras. Kasi nagpaalam naman ang kay boss. Kaya sinasabi. Bago man ang halian?
ano, kung okay lang ba sa'yo na ano, gusto niya kasi, sabi niya kanina, samahan mo siya dahil birthday niya. Kasi yung ano naman, yung handaan niya sa bahay nila sa hapon yun. Pero yung para sa personal niya, gusto niyang lumabas, wala siyang kasama. Okay lang ba sa'yo? Pwede naman. Ano sasabi? Pwede naman pala, ano sasabi mo? Ang masasabi ko po, salamat sa kanya kasi nilagyan po siya. Dahil pumayag siya. Sige, huwag kayong mag-alala, sasamahan ko. Para ano, hindi ako galitan ni ano, mama mo. So yan, okay na, no? So abangan nyo yan, ano? Bali sa Biyernes ho yan. Biyernes, abangan nyo yan. So yan po mga katugang, napanood po natin, ano? So medyo nahihiya lang po si Ricky, pero yun naman, pumayag naman po si Michelle. Bali ang gagawin, magde-date po sila sa birthday ni Ricky. Tapos sasamahan ko na lang siguro para ano, hindi ako kakagalitan nung nanay nung ano, nung babae. Although ano naman po yun, kaibigan din natin yun. Dati rin nagtrabaho sa akin na yun, yung nanay niya. Pero siyempre ho, bilang pagrespeto, hindi natin pwedeng hayaan yung dalawa na silang dalawa lang. Mahirap na. Tapos kanina, bali pinanood po namin yung ano, yung vlog ko, yung part 1 ng sabay-sabay. So meron po silang ilang mga reaction po doon. Siguro po isasama natin sa clips dito po sa vlog natin sa ngayon. Nag-bet mo ha, naambok. O naambok. Ang huli alay? Ako lang rin. Parang labo-labo. Minubasan mo pa. Minubasan talaga. Kung ikaw ang tatanungin, ano ba sa palagay? Isa ako tatanungin mo po kuya. Isa ako rin naman. Parang gusto ko yung ugali niya. Sa ugali. Saka masipag naman pati siya, hindi siya iyayin na tao. Hindi sa akin lang. Pero sa tingin ba, darating ka yung time na parang ano, liligawan mo siya? Oo po. Kayang-kaya ko po siyang sabihan ng ligaw. Kasi pinagano'n niya. Ibig sabihin, ba talaga ang personal na rin siya? Wala isa lang kako. Sa akin lang. Kasi kuya, hindi naman po ako na gusto ko marinig ko agad yung sinasabi niya. Siya yung gusto niya ako, gusto ko rin siya. Para yung gano'n. Gusto mo mabilisan? Opo. Sana all. Diba? So tingnan natin, ano? Bali yung pinaka-highlight, yung patungkol sa mga ginagawa ni Ricky. Siguro naman, kilala nyo na po siya. Ito po isa sa katiwala natin. Yung background po ni Michelle, siguro po sa ibang pagkakataon. Bagamat si Michelle naman po mga kalingap, na-interview din po natin kanina, na kung saan, yun naman po yung komento nung ilan. Kahit po yung mga nakapanood dito sa lugar namin, ang sabi po nila, dapat daw si Michelle ma-interview din. So hindi nila alam, tapos na yun, hindi ko pa lang po na ilalabas dito sa vlog po natin. Kaya isisingit po natin yun mga kalingap. Ito po yung interview po natin kay Michelle. Michelle, una, ano masasabi mo doon sa narinig mo kanina sa mga sinabi ni Ricky? Nagulat po kayo. Nagulat ka? Nabigla po. Saan doon? Saan ka nagulat doon? Yung tungkol dun daw sa kung pwede siyang Manligaw? iyo po. Bakit sa tingin mo ba wala kang nahalata sa kanya na parang may gusto sa'yo si Ricky? Pag magkasama kami dalawa kuya, parang may nahahalata po. Nahalata mo naman yan. Iyo po. Ngayon kung sakasakali naman, pagpalagay natin manligaw talaga si Ricky sa'yo, ano sa palagay mo? Okay lang naman sa'yo? Para sa akin po kasi ano lang. Ano? Ano para sa'yo? Okay man siya pero kasi po Ano? Kasi po ano? Sabihin no, para alam natin. Para alam ng mga followers natin. Dahil sa yung mga viewers natin, maraming nagko-comment. So gusto nila masundan ko raw yung part na yon. So naghihintay siguro din ng reaction mo. So ano masasabi mo doon? Anong tinutukoy mo? Di pa kasi ako handa dyan. Hindi ka ba nakahanda na pumasok sa ganong ano no? Iyo. Pakikipagrelasyon sa madaling salita. Pero kung sakasakaling yung panliligaw, pwede ba yon? Palagay mo? Okay lang naman. Okay lang naman po hanggang sa ano lang magkaibigan lang Kaibigan po. lang muna sa umpisa. Ano? Iyo po. O baka naman gusto mo ano, magpaalam muna tayo kay nanay mo, kay mama mo. Ano sa palagay mo? Pwede naman po. Pwede naman. Siguro, pwede naman natin i-schedule yan. Kung yun talaga ang sa tingin mo makakabuti, wala namang problema. Pero yung ano kanina, kasi di ba pinanood natin yung ano kanina, ano naging pakiramdam mo? Nung tipong yung mga binitawang salita ni Ricky ay mga ganon? May kunting ano kuya. Kinikilig-kilig ka rin ano? Kunti. Konti naman. Kasi ano, ito kasi di ba magkasama naman tayo dito sa bahay, ikaw busy ka sa kusina, mga gawain sa loob ng bahay, si Ricky naman sa labas sa mga patanim natin.
Alam ba, yung bang tipong tatawagin mo, kakain na, wala ka bang nararamdamang parang kakaiba rin paminsan-minsan, lalo kung mahirap siyang tawagin dahil puro trabaho ang nasa isip? Ano ang sabi mo? Wala naman po. Parang inahanap ko, kakain na. Kakain na. Pero humaha ka rin ba sa kanya, sa sipag niya? Iyo po. Masipag po siya. Masipag talaga. Iyo po. Oo. Pero sa tingin mo lang, hindi mo ba tinitingnan na darating ang panahon na parang pwedeng maging kayo rin? Hindi mo ba na-imagine sa ngayon na baka sakali pagdating ng araw, maging kayo rin? Palagay mo? Hindi ako sure ko Hindi yan. mo sigurado? Iyo po. Basta ang mo lang, ang sa mo, medyo kahit paano naman, may konting kilig naman kahit paano. Yan, so ngayon, ikaw ang tatanungin, ano ba ang may advice mo sa kanya dito sa sa sitwasyon sa ngayon, yung alam mo kasi sa ngayon medyo ganado talaga siya, inspired siya, para ginaganahan siya na sa trabaho niya, lalo't nandito ka. So ano ba masasabi mo, ano ma-advise mo sa kanya? Palagay mo, kaya sa palagay mo? Ituloy niya lang, o kaya baguhin niya, o kaya ihinto na siya, o parang okay lang naman? Okay lang naman siya. Okay lang naman yung ganun. Masipag siya eh. Okay naman yung Wala naman siyang problema sa wala namang problema sa iyo, Iyo po. Ayan, sige. Final words para sa kanya. O kaya sa mga viewers pala. Sige. Anong masasabi mo sa mga viewers na siguro nabasa mo ng ilang mga comment na natutuwa sila sa sitwasyon ninyo? At maraming para bang mga humahanga na rin sa inyo na naghihintay nga raw ng part 2. Ano masasabi mo sa kanila, sa mga viewers natin? Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil sinubaybayan po nila yung vlog na to. Yun lang po. Yeah. Saka maganda yung vlog natin, maraming kinikilig. Yeah po. Saka alam ko naman kahit kayo kinilig din kaninang pinanood natin eh. 'Di ba? Lalo ka na dahil maraming sinabi rin si Ricky na siguro hindi makalain na iyon talaga yung nararamdaman niya, 'di ba? Oo nga po. Ano masasabi mo kapag napanood yun ni mama mo, nung kapatid mo naman nakakilala sa'yo? Ano masasabi mo? Okay lang naman? Ewan ko po sa kanila. Okay lang naman yan sa kanila. Okay lang siguro. naman, Okay lang naman. So yun mga kalingap, yan po si Michelle, yan po yung kanyang pahayag naman sa part niya. So masasabi natin, medyo okay lang naman po yun na si Michelle po parang hindi pa masyadong nagbibigay ng ng pahiwatig, kumbaga konting-konti pa lang. So tama lang po yun kasi babae naman po siya. So sa mga ganung bagay po, dapat yung lalaki magsikap po muna, patunayan niya yung kanyang nararamdaman. Ano po? Doon po kasi mapapatunayan kung gaano po talaga katibay ang isang lalaki. So yan mga kalingap, yan po yung namumuong pag-ibig po dito sa taniman po ni Kuya July. Siguro po sa mga susunod, abangan nyo po yung mga magiging episode po natin. Siguro isang vlog pa, kaya naman yung birthday na po ni Ricky ang susunod nating episode. Wag kayong mainip mga kalingap. Ang gagawin lang po natin dito, about siyempre sa farming, dahil nga po natuklasan natin itong dalawa na to nung nag-harvest tayo ng talong, nung nagtatanim po tayo sa farm. So ang maganda po siguro yung mga episode po natin patungkol sa kanila, kasabay po yung pagpa-farm po natin, di ba? So mas maganda po siguro yon. So yun po mga kalingap, yan lang po muna siguro ang ating vlog sa ngayon. Basta masasabi ko na lang po, maraming salamat po sa mga sumusuporta po dito po sa ating farming na ginagawa, at saka po siyempre dito sa konting pakilig po natin. Sana wag masamain ng mga viewers mo natin. Ito po ay parang pampagood vibes lang po ni Kuya July sa ating channel. So maraming salamat po sa inyo mga kalingap. At bago po tayo tuloy magtapos, meron lang po muna tayong isa shout out. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasamaan sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsor, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni na Kuya Bal Santos Matubang. At saka po ni Kalingap Rab, maraming salamat po sa inyo. At saka po sa ating mga viewers, yung lagi pong nanonood sa channel ni Kuya July, YouTube channel, at saka po sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyo. Huwag kayong magsasawa, suportahan po natin. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.